Okay, hello everyone. Again, kakaroon tayo na analyze natin yung chart. And this is Coach Jenny ng Great Forks Philippines. Let's pray po muna. Ngayon ay Feb 26, 2024. So, 12:50 ng tanghali sa Japan. Okay? So, mga around 11:50 sa Philippines. The Lord, in Jesus' name, I'm praying, O God, na igay niyo po kami sa aming gagawin. I pray, Lord, na matuto at dumami pa po yung mga Filipino na magkaroon ng interest at maging profitable trader. To you all the glory, O God, expand the territory of Great Friends Philippines. Igay niyo po lahat ng mga manonood at pati po ako, maituro ko ito ng tama at bigyan niyo po kami ng tamang behavior, tamang mindset, and support sa pag-tip sa mga tao sa paligid namin as we try to penetrate the trading field, Panginoon. And I pray, Lord, na every Filipino people na gusto maging trader ay hindi ma-discourage at magkaroon ng enough skills and puhunan, Panginoon, kapag kaya na pong mag-trade ng kanilang sarili. Thank you so much, Lord, that every works of our hands will prosper and that you will guide us in every step of the way. Give us the wisdom from heaven, and this we pray. In Jesus' name, amen. Okay, AUDJPY. So last week po ay nag-check tayo ng AUDJPY. So nag-create tayo ng support and resistance around this area. And for the rest of the week, doon siya nag-consolidate, sinasabi ko nga nung nakaraan, di ba, nag-reject or nag-retest or nag-bounce. So, isa naman ang itsura niyan, nung tatlo na yon, no? So, in short, hindi niya mabasag yung level na yon. Nagkako-consolidate siya rito. So, akit ba yan o bababa? Hindi natin alam. Still, pwede pa rin siyang umakyat kasi hindi pa naman siya nakaka-break ng lower low. Very easy na sabi nga natin, kapag ang uptrend ay may characteristic ng market na nag-swing o nagbibigay sa atin ng higher high and higher low, while yung downtrend naman po ay lower high and lower low. So in this case, hindi naman pa siya nag-break, wala pa siya nakukuha o nagagawang lower low and lower high. So ang market natin still is uptrend, okay? As an intraday, pang intraday po itong ginagawa ko. So, and then sometimes nag-extend yung mga trades o mga position na kaya nagiging swing trade. Okay? Pero definitely not for scalping. Tingin ko hindi. Okay? So hindi ko siya tinatry sa scalping. So intraday and swing natatry po yung mga position natin. So anyways, ito na nga. So nag-take profit tayo. Ito yung position natin last Monday. No? So, alam yan. So yan, Feb 7, Feb 19. So Feb 19, nandito pa yung market. Sabi ko nga mag-buy. Ayun, so 50 pips na take profit. So live po yan, yung market na yan. And then after nga dyan, sabi natin, although umakyat pa siya, pero I always suggest to always stop or mag-TP kayo before the SNR, so before the zone. So nag-TP tayo rito, kahit umakyat pa siya dyan, umabot pa siya ng 190 pips, pero dito na ako sa safe side. And then after nga niya dito pumunta sa ating SNR and medyo nag-consolidate siya, no? At ngayon bumababa siya. So nagre-reject siya, medyo malakas talaga itong nakuha natin, nakita natin na SNR level, no? Ngayon, kung mababreak niya itong low na to, so pwede So pwede kang mag-position dyan ng sell. And then pwede kang mag-take profit doon sa next SNR sa ating resistance as support. And then ang stop loss mo, pwedeng sa bandang taas nung ating nasa loob ng zone, or kung baka ng higher time frame, makita mo yung movement nito, kung ano yung gagawin niya na kung mag-create siya ng higher low, I mean lower high, so pwede mo ilagay doon sa taas nun yung stop loss mo. So meron tayo rito 1.8, no? Na risk and reward ratio, 24 dito, 44 pips. So pwede natin gawin ito. So this is pwedeng mangyari mamaya hanggang Wednesday. So ito nagtipi tayo ng Feb 20th. So 20th. So second day. Okay?
sabi ko nga kung mapanood niyo po yung last week na video natin, sabi ko siguro mga hanggang Wednesday. So Tuesday na hit na siya. And ito naman, so depende pa rin syempre sa volatility. So hopefully by Tuesday, hanggang dito, siguro mga up to Wednesday din, no? Pero kung maging volatile yung market ng AUD-JPY, kahit today, kaya niya ma-hit yan. So buy naman, hindi tayo magbabay hanggat hindi niya na-break yung zone natin. Pero kung ako, mas gusto ko siyang tumuloy sa taas. Mas madali kasi ituloy ang trend kesa maghintay ng bounce o ng reversal. Okay? So akit ka na higher time frame, simple-simple, hanap lang tayo sa history dahil hindi pa nga tayo nagtuturo, ayun na pala, na iba pang mga indicator strategy. So SNR pa lang ang pinagbabasihan natin, no? Dahil yan pa lang ang tinuro natin. So meron tayo rito, ito yung current. Kung dito tayo mag-enter ng trades around here, around 60 pips. Around here, kaya. So hanap ka ng mga level kung saan may reaction yung market, which is ito. Kumbaga, maggawa ka ng another SNR. Natin kung ano yung size. Always measure the size of your SNR. So this is around 30 pips. So since gawin natin itong major SNR, gawin kong pula. So ito yung next take profit natin. Baba ulit tayo na 1 hour time frame. So hanggang doon sa ating SNR. So kapag ganito na medyo 89 pips, depende nga sa volatility, pero usually mga 2 to 3 days bago niya ma-hit yung 89 pips, 90 pips, no? Kung medyo beginner pa kayo, kung medyo kabado pa, pwede nyo namang kalahatiin yan, no? Around 40 pips. And then again, if sa paggagawa ng stop loss, pwede kayong, kasi kung ilalagay natin to sa baba ng SNR, tapos magpo 46 take profit lang kayo, medyo pangit yung risk and reward ratio natin. Unlike kung SNR to SNR tayo, medyo maganda yung risk and reward ratio natin. So kung mag-TP1 kayo na medyo kalahati dyan, tingnan nyo yung baba kayo ng lower time frame. At katulad nito, kapag nag-create siya ng higher low, create siya ng higher low, tapos doon niya na-break to. Pwede nyo ilagay yung inyong stop loss sa ilalim ng higher low na recent low na naka-create niya. So medyo, pag ganyan, medyo maganda yung ating risk and reward, no? Risk and reward ratio, 2.49. Okay. So ito yung ating AUD-JPY. So simple lang, di ba? So nag-base lang tayo sa SNR. Hindi tayo makagawa, sige gawa na nga rin tayo. Gawa tayo rito na market structure, pero actually kasi yung market structure natin, dahil nga nasa zone siya, para sa akin medyo um, wala siyang namang bigat. Kasi nasa zones. I do not trade inside the zone. So unless lumabas siya ng zone, so at least mas maganda na mas effective o mas may pakinabang yung market structure natin. Pero lagay na rin natin for reference lang, no? Diyan yung market structure natin and then yung goal line natin dito sa baba. Yan. Yan. So sa hindi pa nakakaalam kung paano yung market structure strategy, punta po kayo sa YouTube channel natin, Great Forex Philippines, at meron po tayong video tutorial dyan, no? And panoorin niyo po yung last week nating ang tawag dito, lesson ng Thursday, part 2 po yun ng SNR. So almost tapos na tayo sa SNR. So binibigyan natin ng mas detalye yung SNR. It's because medyo sa experience ko maraming nahihirapan, no, sa SNR.
Okay, this is AUD/JPY. Ito lang, sobrang simple lang. PURUSD. Okay. Ito ba yung ginamit natin last time? For our time frame, EURUSD. Okay. So, nakita natin, ito yung ginawa nating SNR last time. And almost pinpoint siya doon, di ba? God is good all the time. Pagdating niya doon, nagbalik na siya. So, ito naman, purahin na lang natin to. Although take profit yan. Anyways, para ma-explain na maayos, kaya I always suggest to exit your trade o mag-TP kayo before ng mga SNR. Kasi nangyayari yung mga ganyan, no? So, kung lumampas siya, di okay lang. Pero kung katulad nito, tapos nandito yung take profit mo sa around area na to, o kaya nandito yung take profit mo, di pera na naging bato pa, diba? Kaya God is good all the time. So dito, na-hit almost pinpoint sa ating SNR and hit nga yung take profit natin. So ito yung tingnan natin. So Feb 19 tayo dito. Ayan, Feb 19 and then nagkaroon tayo rito ng market structure dito. Yeah, Feb 19 yung Monday, no? So around. Tapos, yun na nga. So, gumalaw siya from our SNR to 100 pips, around 100 pips. So, ngayon, bumabalik siya rito. As usual, kailangan niya muna mag-create ng lower low and lower high para makapag-sell ka. Okay? Although bumababa dyan, still ang market natin is uptrend. Pero mahirap din naman mag-buy ngayon dahil nagko-consolidate yung market. Dito ako na lang ulit magbabay, no? Sa ngayon, dito ako magbabay. Ngayon, pag nagkaroon ng magandang movement, ito. Kasi nagko-consolidate siya ngayon, di ba? Hindi natin makita yung sinong malakas. Pag nagkaroon ng magandang movement niya na medyo tumaakit na uli siya, so pwede itong magbago, pwede itong pumunta dito. No? And then magkakaroon tayo ng mga around 40-50 pips na take profit. Pero since nagko-consolidate siya at there's a possibility na bumaba siya, kasi nga pagdating dito sa ating SNR ay pullback na siya, dito na lang muna ako sa ngayon. Ay, siguro maglagay din ako dito. Yan. So, depende sa mangyayari dun sa market. Kaya kailangan matuto tayong bumasa ng candlesticks. May lesson tayo niyan, YouTube channel again. So, nandyan na lahat, no? Praise the Lord. Okay. Mahihirapan ako rito. Magkakaroon tayo rito ng adjustment. So, tayo ng bagong SNR dito. Yan. So, pag na-break niya to, pwede ka rito mag-position. Medyo maliliit lang mga take profit natin, around 50 lang, no? So, itong SNR natin, I mean, market structure natin, actually, nandito siya. Ayoko lang mag-buy kahit nasa market structure siya ng uptrend. Kasi nga, merong malaking pullback na nangyari from here to here. That's around 70 pips. Sa intraday, malaki na yan. 70 pips pullback. So, ibig sabihin, pumasok o lumakas yung mga sellers. So, mahirap mag-buy. Kahit nasa market structure siya ngayon natin na good position for buying. So, I'd rather not buy now. Okay? So, ayan. So, EURUSD, ganyan po, pwede natin gawin. So, ang ano pala nito, ang take profit natin, hanap kayo sa kaliwa ng mga recent mo reaction sa na level na may reaction, so doon yung ilagay. So, around 70 pips. So, almost 1:1 lang ang ating risk and reward ratio rito. Okay. 1.2.
So, ibig sabihin, kumbaga, nag-re-risk ka ng $1 para makakuha ka ng $1.2. Parang ganun lang siya. So, this is our EUR-USD, no? Simple lang, di ba? Kasi we are just using market structure and support and resistance. So, disclaimer po, no? This is for educational purpose only. Huwag niyo pong ilalagay yung inyong mga pera sa mga bagay na hindi niyo palubusang naiintindihan. So, gamitin niyo to kung kayo ay nag-aaral pa lang, use demo account. So, kung kailangan niyo pong mag-create ng demo account, gusto niyo mag-create ng demo account, use the link in the description box. Meron po tayong Vantage and XM dyan. At pag ginamit nyo po yung link namin, meron pa mga special promos every now and then. Actually, marami, no? Na available doon sa mga Great Forex, doon sa mga tao na gumamit ng link namin. Okay? Na hindi nyo siya makukuha yung mga promos na yon kung doon lang kayo sa website diretso kukuha. Okay? Ng XM Advantage. So, pag nag-create po kayo ng account, sa kinreate yung account ng XM Advantage, na andun din po yung demo account. So, pwede nyo pong i-testing ito. So, today is Feb 26, 2024. So, mga alauna ng tanghali, mga alas 12 sa Pilipinas. So, siguro, by God's grace, mangyari to within the week, itong EUR-USD na ito, no? Okay, so dalawang market para sa beginner. At the more na mas marami kayong market na tinitingnan, mas mahihirapan kayo mag-level up o matuto agad. Kasi nga, nakakalito na syempre yung maraming market. So kung beginner kayo, 1 to 2 market, enough na yon. And then eventually, mag-increase kayo ng market as you gain skills and experience. Okay? So dalawa lang po muna tayo para maiwas sa tukso. Bye everyone, God bless. This is Coach Jenny, and please support our social media account. Paki-share po tong video na to sa mga Facebook nyo po dahil hindi niyo alam kung sino yung interested din. And kung nakakatulong po kami sa inyo, please follow, subscribe, and share. Bye everyone, God bless, and Jesus loves you. Bye-bye.